pambansa. Umarangkada na po ang investigasyon ng 3 komite sa Kamara para nga talakayin ng freedom of expression at kaso na ipapataw sa mga content creator na nagpapahayag ng maling impormasyon. Ayon po kay House Committee on Public Order and Safety Chair Congressman Dan Fernandez, dapat nang itaas ang antas ng panguhuli sa mga lalabag sa cybercrime. Batid naman daw ng mga mambabatas sa kailangang balansehin ang paggalang sa freedom of expression at pagtugis sa mga umaabuso rito para makapanira ng tao, partikular na sa social media. Pero kailangan daw higpitan ang pagtugis sa mga abusadong vlogger para maproteksyonan ng publiko sa mga gumagamit naman ng social media para makapanira ng kapwa. Paglilinaw ni Dan Fernandez o Congressman Dan Fernandez, hindi nila ito ginagawa para makaganti sa mga bumabatikos din sa mga politiko. Binabalanse ko po yung freedom of expression and libelous content na meron naman po talagang penalty naman dyan yung mga bata because ano magiging epekto sa kanila nito, especially vulnerable yung mga utak nila, hindi nila alam kung anong katotohanan at ano yung totoo. So we have to protect our generation. Yan nga po ang tinig ni House Committee on Public Order and Safety Chair Congressman Dan Fernandez. Nilinaw naman ng Department of Education o DepEd na nananatiling age-appropriate ang pagtuturo nila ng Comprehensive Sex Education o CSC sa mga estudyante. Taliwas sa sinasabi ng mga tumututol sa sexuality education, binigyang diin ng DepEd na inaangkop nila ang itinuturo depende sa edad at baitang ng mga estudyante. Hindi daw totoo na tungkol mismo agad sa sex ang itinuturo sa mga estudyante sa kinder hanggang grade 3. Dahil foundational knowledge pa lamang ang itinuturo sa mga bata. Nilinaw din nila na hindi kinopya ng curriculum ng DepEd ang aktual na nilalaman ng International Framework ng United Nations. Dahil reference o guide lamang daw ito ng ahensya sa pagtuturo ng CSE. Tayo bilang mga Pilipino, ito ay culturally responsive. Kahit po titignan natin ang lahat ng nilalaman ng curriculum, makikita natin na walang mga ganong usapin na nakasama doon sa ating existing PS. Mukhang napaghahalo kasi yung issue na pinopropose na bill at yung existing. Personally, nakita ko yung buong content ng curriculum at walang ganong mga bagay. Yan nga po ang tinig ni DepEd Assistant Secretary Jerome Buenviaje. Sa iba pang mga balita, unti-unti na raw nawawala ng pag-asa ang ilang pamilya ng tinaguriang SAF-44 na makakamit pa nila ang hustisya. Sa panayam po ng programang ito, sinabi ng isa sa mga nabiyuda ng SAF-44 na si Ginang Julie Cayang-O na ipagpapasa Diyos na lamang nila ang kapalaran ng kanilang kaso. Makalipas kasi ang 10 taon, wala na raw nakikipag-ugnayan sa kanila mula sa gobyerno para bigyan sila ng update kung kumusta na nga ang kaso at kung sino-sino ang napanagot o mapapanagot sa madugong engkwentro na ikinamatay ng mga miyembro ng PNP Special Action Force noong taong 2015. Ang panawagan ng mga naulilang pamilya, tulungan na lang din sana silang makaahon. Partikular ang mga anak nila na kailangan pang makapagtapos ng pag-aaral. Hindi pa rin kasi nila nakukuha ang full scholarship na ipinangako sa kanila bilang Medal of Valor awardee ang kanilang mga nasawing kaanak na pulis. Para naman sa hustisya na halos 10 taon, lahat ng pamilya ng staff, yun ang inaasam namin from the start pa lang. Iniiyak ng bawat pamilya. Pero as time goes by, sinabi na namin na ipagpa-Diyos na lang natin kung ano ang plano ng Panginoon dito. Humugot na lang kami ng lakas ng loob sa mga pamilya namin. Yan nga po ang tinig ni Ginang Julie Cayang-O, ang naulilang asawa ni PO1 Gringo Cayang-O, nakabilang po sa SAF-44. Kami po natawag sa spokesperson po ng PNP sa isyong ito pero hindi ho kami sinasagot as in ng kanila pong spokesperson. Ito pong si General Pajardo na ngayon po ay Region 3 Director din po ng PNP. Nakailang tawag ho kami as in wala siyang sagot na para bagang hindi importanteng tawag namin sa kanya. Ma'am, ang tawag po namin sa inyo ay para po dito sa katanungan ng mga pamilya ng SAF-44 doon sa ipinangako ng gobyerno na scholarship sa mga Valor of Medal awardees. Yan pong aming tanong sa inyo, ma'am. Hindi kayo nasagot. Bakit? Kami tumatawag din po sa kalihim ng DILG. Nasa abroad lang daw po ngayon at kami po ay nai-refer sa NAPOLCOM pero Friday pa daw po yung aming interview. Napakasimple ng katanungan ng mga pamilyang ito. Ano na yung pinangako ng gobyerno?
Ang spokesperson po ng PNP ngayon, di natin maintindihan kung ano mga pinagkakabalahan. Kung di ho kayo spokesperson na ngayon, sabihin nyo kung di na kayo spokesperson. Period. Sige, tuloy mo na yung balita, baby girl. Samantala mga kapatid, sa iba pang malalaking balita, binawi na ng Department of Justice sa mga kasong isinampa laban naman kay dating Health Secretary Janet Garin at sa dalawa pang dating opisyalis ng DOH, kaugnay po sa issue ng Dengvaxia. Sa resolusyon na inilabas ng DOJ, inatasan na ni Justice Secretary Boying Remulla ang prosecution na i-withdraw ang patong-patong na kasong reckless imprudence resulting in homicide na isinampa naman sa tatlong dating opisyalis ng DOH. Dahil wala raw nakitang sapat na basehan ng DOJ para i-convict ang tatlo. Ang paliwanag pa ng DOJ, kahit maraming isinumiting ebidensya ang mga complainant, hindi pa rin daw nito napatunayan na konektado ang Dengvaxia sa pagkamatay ng ilan umanong nabakunahan nito. Taong 2017 nang suspindihin ng Food and Drug Administration o FDA ang pagbebenta ng Dengvaxia sa merkado. Kasunod yan ang inilabas na report ng manufacturer ng bakuna na Sanofi Pasteur na posibleng magdulot ang Dengvaxia ng malubhang epekto sa sino mang matuturukan nito na hindi pa nagkakaroon ng dengue.